sa paglubog ng araw at pagpatak ng dilim. Ang palaging tanong, ligtas ka ba? Mamili ka. Matatakot ka o matatawa? Takutin mo ako. Takutin mo ako. Magandang gabi sa'yo, Idol. At welcome na naman sa ating Takutin Mo Ako Monday edition. Meron na naman tayong babasahing kwento ngayong gabi, Idol. Nakahanda ka na ba? At kung ikaw ay nakahanda na, ating pakinggan ang kwento ni Hener. Magandang gabi, Tito Pakito, at sa lahat ng mga idol natin na nakikinig ng iyong programang Takutin Mo Ako. Ako po si Hener, tubong Bacolod, pero nandito ako ngayon sa Novaliches at kasalukuyan pong nagtatrabaho bilang security guard dito sa isang public cemetery. Oo, Tito Pakito, nagtatrabaho ako sa isang sementeryo. At ang kalunos-lunos pa dito ay panggabi ang aking destino. Masasabi kong madali ang aking trabaho. Ang nagpapahirap nga lamang ay ang oras ng aking duty. Palibhasa sementeryo, hindi na siguro may iwasan ang makaramdam ako ng mga di pangkaraniwang mga bagay at makakita ng mga di pangkaraniwan na mga nilalang. Marami na akong karanasan sa sementeryong ito. Hindi naman sa lahat ng lugar ay may nagpapakita dito. Ang mga multo ay nagpapakita sa kanang dulo ng sementeryo kung saan nandoon ang tapunan ng mga kalansay na kung tawagin namin ay Section B. B for buto. For bungo, pwede rin. Ang ginagawa kasi dito, palibhasa ay public cemetery, ay tinitibag ang mga nicho na wala nang dumadalaw para mabigyan ng pagkakataon ang iba na makapaglibing ng kanilang yumaong kamag-anak. At ang kalansay ay isinasako, nilalagyan ng pangalan, at tinatambak lamang doon sa Section B. Isang pangyayari, Tito Pakito, na hindi ko malimutan ay nang minsang magronda ako sa buong sementeryo. Gamit ang bisikleta, napadpad ako sa Section B. At nang nandoon na ako, ay biglang may bumato sa akin. Maliit lang naman ang bato, ngunit sa ulo ko ito tumama. Napatigil ako at bumaba sa aking bisikleta. Tinignan ko ang paligid gamit ang aking flashlight. Maya-maya
ay biglang may bumato na naman sa akin. Ngayon sa katawan naman ako tinamaan. Akala ko nung una ay may nagbibiro lang sa akin na kasamahan ko. Pero sa pangatlong pagkakataon, binato ulit ako at nakarinig ako ng isang batang tumatawa. May nakita akong isang batang tumakbo at nagtago sa isa sa mga puno na naroon. Inilawan ko ito, ngunit hindi ko nakita ang bata. Ayon sa kwento, ang batang iyon ay naaksidente at dun inilibing. 15 taon na ang nakakalipas. Sadyang palabiro daw ang kaluluwa ng batang iyon. Sa tuwing dadaan ako doon ay laging may nambabato sa akin. Kaya ang ginagawa ko tuwing dadaan ako doon ay naglalagay ako ng candy sa puno at hindi na ako pinapakitaan ng bata. Minsan na lang. Isang nilalang pa ang nagpapakita doon sa Section B ay ang iniiwasan ko sa lahat ng nagpaparamdam doon. Ang impakto sa puno ng kamatsili. Kapag dumadaan ako doon, katulad ng kaluluwa ng bata, ay nambabato din ang impakto. Pero hindi maliit na bato ang gamit ng impakto, kundi mga hollow blocks. Hindi nasusuhulan ng candy ang impakto na ito. Para matigil ito sa pambabato ng hollow blocks, ay kailangang alayan ito ng lapad o bilog. Impakto talaga. Isa pang karanasan ko sa sementeryo ay nang minsang magronda ulit ako sa Section B, may isang babae doon na umiiyak. Nilapitan ko ito at tinanong kung bakit ito umiiyak. Sumagot ang babae. Ang sabi niya ay hinahanap niya ang isang mahalagang bagay. Tinanong ko ulit ang babae sa pagnanais ko na matulungan siya. Sabi ko, ano po ba yung mahalagang bagay na hinahanap niyo? Sabi ng babae, nawawala kasi ang mga buto ko. At ang hindi ko makalimutan ay nang minsang rumonda ako at may nakita akong isang lalaki na malungkot na nakaupo sa isang sirang nicho. Nilapitan ko ito at kinausap. Sabi ko sa kanya, Manong, bawal na po ang dalaw. Umuwi na po kayo. Hindi kumibo ang lalaki. Maya-maya ay nagsalita ito. Nakakalungkot, ano? Na wala nang nakakaalala sa'yo.
Tinindigan ako ng balahibo dahil alam kong multo ito ng nakalibing sa nasirang nicho. No choice ako. Kaya kinausap ko na lang ang multo. Ganon po talaga siguro. Kapag namatay ka na sa pagdaan ng panahon, makakalimutan ka na lang ng mga taong nakakakilala sa iyo. Huwag po kayo mag-alala. Ipagtitirik ko na lang po kayo ng kandila. Sumagot ang lalaki. Salamat sa iyo, iho. Mabuti ka pa. Kahit hindi kita kamag-anak, may malasakit ka sa akin. Pwede bang dalaw-dalawin kita dito tuwing gabi? Sumagot ako. Ay, hindi na ho. Okay na ho ako. Okay na ho ako mag-isa. Huwag na ho kayo mag-abala. Parang awa nyo na ho. Baka takihin pa ho ako sa puso eh. Huwag na ho. Okay lang ako. Promise. Iyan po ang aking nakakatakot na karanasan dito sa sementeryo. Gusto ko na po magpalipat ng destino. Pero naisip ko, hanggat hindi pa ako nagkakaroon ng sakit sa puso, dahil sa sobrang nervyos ay hindi muna ako magre-resign. Saka na lang. Maraming salamat, Tito Pakito. Ang iyong masugid na tagapakinig. Hener. At iyong narinig ang ating Takutin Mo Ako Story for the Night. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa iyong likuran.